morning mga ka-TESDA! Welcome sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya na napapanood niyo po live sa TESDA Facebook page at napakikinggan sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong ka-TESDAng Mili Bungkasan. Kasama po natin ngayon sa technical side sina Sir Roger Leovit, Sir Bong Bautista at si Ma'am Cristel Dilan. Nakaantabay naman ang ating mga social media officers para sa inyong mga inquiries sa ating live stream dito po sa TESDA Facebook page. Sa ikalawang bahagi ng ating programa ay ang replay ng ating naging interview sa ating UAQT scholar na naging 4th placer sa Electronics Technician Licensure Exam na si John Roy Caballes Rigodon. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, batiin po muna natin ang ating mga masusugid na tagapakinig. Gusto ko po sana munang batiin ng happy birthday ang aking kapatid na si Vincent Ray Bongkasan. Happy birthday sa iyo, Bam. At happy 18th birthday sa aking sana maging cousin-in-law na si Jem Marie Cabili. Ayan, happy debut sa UM. And of course, gusto namin batiin ang aming nakakasama rin po dito sa TESDA, no? Happy birthday po kay Mamika Marie Brotonel at ang kanyang anak na si Maria Hiraya Brotonel. And of course, mula rin po sa Public Information Office sa ating Contact Center Unit, happy birthday po kay Ate Girly Cortez. Happy birthday, Ate Mai. At syempre, bukod sa mga pagbati, meron din po tayong katanungan mula sa ating mga manonood at tagapakinig. Sa TESDA, Kayang-kaya! Mula po kay Jaira's Journey, paano po ma-download yung TESDA Skills Passport? Ayan, Ma'am Jaira, pwede nyo pong i-download ang ating TESDA Skills Passport app sa inyong Google Play Store or sa ating Apple App Store. Ayan, available po yan sa dalawang stores, no, sa ating Android at iPhones. Muli, paalala lamang po sa ating mga kababayan na mag-iingat po tayo muli sa mga scammers or fake pages po na nagpapanggap na TESDA. Tandaan po natin ang ating mga serbisyo dito sa TESDA ay libre po at hindi humihingi ng bayad. Kapag humingi po ng bayad, siguradong scam po yan, kaya dobleng pag-iingat po mga kababayan. Para po masigurong legit at verified ang inyong mga national certificates, maaari rin pong gamitin ang TESDA Skills Passport app, kung saan makikita nyo ang inyong official credentials. Ligtas ito, madaling dalhin at maaari nyo ma-access kahit saan at kahit kailan. Samantala, atin po munang silipin ang mga pangunahing test updates mula sa ating mga TESDA Information Officers. Mga maiinit na balita at kaganapan ihahati ng TESDA Information Officers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang TESDA Update. Repatriated OFWs muling bumabangon sa Pinas sa tulong ng TESDA. TESDA update mula kay Eileen Sab ng TESDA Central. TESDA Update. Nakahanap ng panibagong direksyon ang mga returning na overseas Filipino workers o OFWs sa pamamagitan ng skills training mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayon sa ahensya, ang TechVoc training ay nagiging daan para makapagsimula muli ang mga OFW sa pamamagitan ng pagnenegosyo, dagdag kita at muling pagbuo ng kanilang karera dito sa bansa. Isa si Francisco Ramilo Rojas, dating field engineer sa Singapore, na ngayon ay kumukuha ng photovoltaic system installation in situ sa Regional Training Center Central Luzon. Layunin niyang magtayo ng sariling negosyo at palawakin ng kanyang kakayahan sa panibagong larangan alinsunod sa direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palawakin ng akses sa training to trabaho para sa OFWs. Samantala, si Seafarer Paul Christian Taron ay ginagamit ang kanyang bakanteng panahon upang mag-upskills habang si Janet Tan, dating educator sa Canada, ay kumuha ng events management in situ para sa dagdag kita. Ipinapakita ng kanilang kwento ang dumaraming OFWs na bumabaling sa technical vocation training upang makabangon at makaangkop sa pagbabago ng ekonomiya. Sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Kiko Benitez, patuloy na pinalakas ng TESDA ang mga programa para sa OFWs at sa kanilang pamilya, kabilang ang libreng training para sa 8,000 repatriated OFWs para sa Middle East. Sa huli, pinatutunayan ng TESDA na sa pamamagitan ng dekalidad at abot-kayang pagsasanay, ang karanasan ng mga OFW ay maaaring maging pundasyon ng panibagong simula at pangmatagalang tagumpay.
Mula sa TESDA Central Office, ito po si Aileen Sab. Para sa TESDA, kayang-kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Eileen ng TESDA Central. Samantala, TESDA number 1 muli sa approval at trust ratings ng mga government agencies. TESDA update mula kay Mary Ann Davales Mogol ng TESDA Central. TESDA Update. TESDA Update. Muling namuna ang TESDA sa approval at trust ratings ng mga ahensya ng pamahalaan ayon sa Pahayag 2026 First Quarter Survey ng Publicus Asia Incorporated. Nakakuha ang TESDA ng 65% approval rating at 45% trust rating. Ito ay patunay ng patuloy na tiwala ng publiko sa kanilang paghahatid ng dekalidad, abot kaya, at makabagong Technical Vocational Education and Training o TVET para sa mga Pilipino. Ito na ang ika-14 na sunod na quarter na nangunguna ang ahensya sa naturang survey. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ang pagkilalang ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng TESDA trainers, partners at learners. Aniya, patuloy ang kanilang pangako na maghatid ng dekalidad at future-ready na pagsasanay para sa lahat. Dagdag pa ng TESDA, nakabatay ang kanilang mga programa sa advokasya ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa paglikha ng trabaho, pagpapatatag ng ekonomiya at inklusibong pag-unlad. Sa unang quarter ng 2026, inilunsad ng TESDA ang ilang mahalagang inisyatibo tulad ng TESDA Skills Passport, isang digital platform na magpapadali sa pagdodokumento at beripikasyon ng kasanayan ng mga manggagawa. Pinalawak din ng ahensya ang upskilling at reskilling programs para sa mga overseas Filipino workers o OFWs, kung saan tinatayang 8,000 scholarship slots ang inilaan para sa mga maapektuhan ng kaguluhan sa Middle East. Pinagtibay rin ang ugnayan ng TESDA sa Department of Education at Commission on Higher Education upang mas mapahusay ang pagkakahanay ng basic education, higher education at technical vocational training. Target din nilang ma-assess ang mahigit 260,000 senior high school students sa TVL track ngayong taon. Samantala, pinangunahan din ni Secretary Kiko ang pagbubukas ng TESDA Media Lounge sa punong tanggapan nito sa Taguig City. Layunin nitong maging sentrong lugar para sa mga mamamahayag upang mas mapadali ang pagkuha ng impormasyon at pagbabalita hinggil sa mga programa at serbisyo ng ahensya. Ayon sa TESDA, mahalagang katuwang ang media sa pagpapalaganap ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa kabuuan, muling pinagtibay ng TESDA ang kanilang layunin, mas maraming oportunidad, mas dekalidad ng mga trabaho at mas matatag na TVET para sa bawat Pilipino. Mula sa TESDA Central Office, ito po si Mary Ann Davales Mogol sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat, Mary Ann ng TESDA Central. Samantala, Training to Trabaho itinampok sa ikatlong Visayas TVET Conference sa Cebu. TESDA update mula kay Kisilin Saromines ng TESDA Region 7. TESDA Update. TESDA Update. Magandang araw mga katasta, isinagawa ang ikatlong Visayas TVET Conference mula Abril 23 hanggang 24 ng kasalukuyang taon sa Summit Galleria Hotel sa Cebu City. Isang mahalagang pagtitipon na naglalayong palakasin ang teknikal at bokasyonal na edukasyon sa buong Visayas. Pinangunahan ito ng Visayas TVET Association, katuwang ang Unified TVET of the Philippines at suportado ng Private Education Assistance Committee. Dinaluhan ang komperensya ng mahigit 166 na kalahok mula sa iba't ibang technical vocational institutions o TVI sa regions 6, 7, 8 at Negros Island region. Binubuo ng mga leader, administrators, trainers at industry stakeholders. May temang Building Resilient Skills Ecosystems in the Visayas Regions through Quality and Industry Responsive TVET. Nagsilbing plataporma ang komperensya para sa mas malalim na talakayan, palitan ng kaalaman at pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng edukasyon at industriya.
Sa pambungad na mensahe, nagpahayag ng kanyang buong suporta ng ahensya si TESDA 7 Regional Director Gamaliel B. Vesante Jr. Cecil 3 ASEAN Engineer sa mga inisyatibang nagpapalakas ng ugnayan ng pagsasanay at industriya sa rehiyon. Iginiit naman ni TESDA Deputy Director General Galo Biglino III sa kanyang mensahe na ang resiliency sa TVET ay hindi lamang tungkol sa pagbangon, kundi sa kakayahang manatiling relevant at handa sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo ng trabaho. Samantala, binigyang diin naman ni Deputy Director General Rosana A. Ordaneta na nakaangkla ang direksyon ng TESDA sa pambansang adhikain. Hindi lamang basta pagsasanay, kundi training to trabaho upang matiyak ang direktang koneksyon ng kasanayan sa aktwal na oportunidad sa hanap buhay. Pinatunayan ng matagumpay na komperensyang ito ang lakas ng kolaborasyon, iisang bisyon, at sama-samang pagkilos upang maisulong ang kalidad at kahalagahan ng TVET sa rehiyon. Sa kabila ng mga hamon at pagbabago sa pandaigdigang kalagayan, nananatiling mahalagang daan ang TVET tungo sa resilience, adaptability, at inclusive growth kung saan walang mag-aaral ang naiiwan. Nagpaabot din ng pasasalamat ang mga organizer sa lahat ng katuwang, kabilang sina TESDA Secretary Kiko Benitez, mga regional director sa Visayas, mga partner institutions, sponsors, at higit sa lahat ang mga kalahok na aktibong nakibahagi sa makabuluhang diskusyon. Sa huli, inaasahang magpapatuloy ang mga kaalamang natamo, ugnayang nabuo at mga ideyang naibahagi upang higit pang mapaigting ang inobasyon at kahusayan sa TVET, hindi lamang sa Visayas, kundi sa buong bansa. Mula sa TESDA 7 Regional Office, ito po si Keselin G. Sarumines, basta't sama-sama sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat, Kiselin ng TESDA Region 7. Samantala, TESDA Region 3 patuloy ang suporta sa reintegration ng mga balikbayang manggagawa sa Pampanga. TESDA update mula kay Almira Shane Sapno ng TESDA Region 3. TESDA Update. TESDA Update. TESDA Region 3, patuloy ang suporta sa reintegration ng mga balikbayang manggagawa sa Pampanga. Matagumpay na isinagawa ang bayanihan para sa mga balikbayang manggagawa fair noong April 21, 2026 sa Event Center ng SM City Pampanga sa lungsod ng San Fernando. Pinangunahan ito ng Department of Migrant Workers at National Reintegration Center for OFWs, katuwangan TESDA Region 3, at iba pang miyembro ng Regional Reintegration Network na may layuning suportahan ang pagbabalik at muling pagsisimula ng mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa pamamagitan ng isang one-stop shop na serbisyo ng pamahalaan. Isa sa mga tampok na programa ang paglagda ng Pledge of Commitment ng mga partner agencies sa ilalim ng National Reintegration Network na nagpapatibay sa sama-samang adhikain na matulungan ang mga OFW sa kanilang pagbabalik sa bansa. Bilang bahagi ng aktibidad, naglatag ang TESDA Region 3 ng isang service booth kung saan nagbigay ng direktang konsultasyon at impormasyon ukol sa mga scholarship programs, competency assessment, certification at iba't ibang technical vocational education and training opportunities. Mahigit kumulang sa 71 katao ang natulungan ng TESDA kung saan marami ang nagpahayag ng interes na mag-upskill at mag-reskill bilang paghahanda sa lokal na trabaho o pagsisimula ng kanilang sariling kabuhayan. Sa kabuuan, muling pinagtibay ng TESDA ang kanyang patuloy na pangako na suportahan ang mga balikbayang manggagawa sa kanilang reintegration sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na kasanayan, pagsasanay at oportunidad na magbubukas ng mas matatag na kabuhayan sa bansa. Mula sa TESDA Region 3, ako si Almira Shane Sapno para sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat, Almira Shane ng TESDA Region 3. At yan ang ating TESDA update sa umagang ito. Maraming salamat mga ka-TESDA sa patuloy na pagantabi sa mga updates mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nais din nating pasalamatan ang ating mga TESDA Information Officers na nagulat ng ating mga updates sa umagang ito. Ako pong muling inyong ka-TESDA, Mili Bungkasan. Susunod na po ang replay ng ating naging interview sa ating UAQT Scholar na naging 4th placer sa Electronics Technician Licensure Exam na si John Roy Caballes Rigodon. Standby lamang kay dyan mga ka-TESDA. President has asked to ensure that TESDA goes
Kayo pa rin ay nakikinig sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya live sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre, napapanood sa ating TESDA Facebook page. Ito pa rin po ang inyong katesdang Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdang Mili Bungkasan. Sa bahaging ito ng ating programa ay ang ating interview sa isa na namang TechVoc idol natin na si John Roy Caballes Rigodo ng Cebu. Si John Roy po ay top 4 lang naman sa Electronics Technology Licensure Wow. Exam na ginanap nitong nakaraang March 2026. Siya ay graduate ng diploma course at isang UWACTEA Scholar ng o yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act ng TESDA. At kagnay nga nito, makakasama natin si John Roy straight from Cebu via Zoom. Good morning sa iyo, John Roy, at welcome po dito sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya. Hello po, good morning po. Thank you for having me here. Ayan, oo. And John Roy, before anything else, baka meron kang gustong batiin or i-shoutout na maaaring nanonood o nakikinig sa atin ngayong umaga. Yung mga mahal sa buhay, mga ganyan, mga Sige po, jowa. kunin ko po yung kunin ko po yung listahan ko. Aba, yun. Yun ang maganda. Sige. Go ahead. Unang-una po, binabati ko yung family ko, mama at papa, tsaka 5 kong mga kapatid. Nice. Tapos binabati ko po yung mga teachers ko since elementary, yun. Sila talaga yung foundations ko. Elementary, high school, college, instructors, pati na rin yung mga nagbagsak sa akin. Shoutout po sa inyo. Tsaka yun, recently, binabati ko rin yung family ko rito sa site. So, my site, Technical Institute, family, faculty and staff, site, Rian Dormitory, family, co-staffs ko rito sa dormitory, my fellow students, fellow alumni. So, ayun, binabati ko po kayo. Ayun. Napaka-comprehensive ng bati, no? Yes. Tsaka shoutout din sa mga tumulong at nagpabagsak. Salamat sa Nagbagsak. lahat ng nakasama ni John Roy sa journey niya. Siyempre, John Roy, Yes po, wala kasama sa journey. unang-una, kumusta yung pakiramdam na ikaw ay top 4 sa buong bansa, no? Ng Electronics Technicians Buong bansa. Licensure Exam. Ayun, hanggang ngayon po, parang nag-goosebumps ako. Kasi parang ito talaga yung pinaka-dream ko even before. Siguro mga elementary, yun. Talaga. Dream ko nang mag-top notch sa licensure exam. So, parang katuparan na to ng mga pangarap ko. Tsaka, yes, pero yung first ko kasi is engineering na board exam. So siguro medyo nag-setback tayo, pero ayun, proud pa rin kasi top notch pa. Galing. So, John Roy, ano ba ang rate? Pwede ba namin malaman kung ano yung ratings mo nito sa katatapos lamang na licensure exam? Yes po, nag 90% po ako sa exam. Yes. Tama ba yung understanding ko? Di ba pag sa mga ganitong licensure exam, yung 90% ay average siya, no, ng mga iba't ibang types of test ba na tinake mo? Tama ba? Practically, technically, sa lahat ng mga board exam, yun, average siya ng mga subjects. Pero yung pag pinagkaiba kasi ng technician, 50 item lang siya. So kaya siya, madali siyang ipasa, pero mahirap siyang i-top notch. Kasi yung ilang items lang, malaking minus na yun kapag narong ka. Tama. Oo nga. Grabe, 50 no? items lang din kasi. Like parang mix na lahat ng subjects. Oo, 90% average in a 50-item exam. So, anong pakiramdam mo nung nakita mo yung ratings mo, no, nitong kakatapos lamang na licensure exam mo? Anong unang pumasok sa isip mo? Una talaga na-shock talaga ako kasi parang na-lose hope na kasi binibilang ko yung mga wrong ko. Parang 5 na. So, parang hirap na tong mga 90. Yun, nagre-reflect kasi ako So, parang the whole time, kaya umuwi ako sa bahay, doon ako nagantay ng results para naman hindi ma-stress.
hindi magka-anxiety masyado. Oo. Pagkalabas, ayun, yung kapatid ko talaga, siya yung nag-check. Kasi hindi ko kayang tingnan eh. Sabi niya, uy kuya, nag-top 4 ka. Wow. Ayun, Wow. tapos, ayun. Sa mga results pa tumatalon naman, kami doon, tumatalon kami. sa mga results pa naman, no, ang unang lumalabas dun sa niloload sa PRC site ay yung mga top notchers. Tama, di ba? Yes po. Oo. Yun ang unang mo Yung mga top notcher po, makikita bago ilang yung page. pinakalistahan ng mga names nyo. Wow. Teka, kwentuhan mo nga kami. Sino kasama mo habang nakatingin sa screen? Sa screen ka ba nakatingin nun? Sa screen. Nag-work kasi ako so sa likod ko yung kapatid ko. Yung pangatlo naming magkakapatid. Si Lulaine. Saka ayun. Siya yung nagtingin sa sa top notcher. So yung tiningnan ko yung yung passers. So, nakita ko yung pangalan ko. Ayun, pumasa. Nice. Saka siya, sabi niya, uy, nag-top notch ka kuya. So ayun. Talan-talan kami. So saya. Si mama nasa labas. Sobrang saya namin that time. Ilang days ba ilang days yung labas ng results from the day of the exam? Siguro mga 4 days po. Parang Wow. 4 long days yun, no? Para sa'yo. Long. Very long 4 days of my life. Kaya doon ako sa bahay para di magka-anxiety. At sinunod mo ba yung mga, di ba sa mga nag-exam, meron yung mga pamahiin, no? Meron yung mga kailangan gawin, no? Merong sabi daw, kailangan magsuot ka ng pulang underwear, pulang medyas. Talaga? Oo, tapos sabi daw, tama ba? Tama ba yun? Tapos meron daw, itatap mo daw yung board para daw yun, by the term itself, tap the board. Tapos sinisipa yung upuan, no? Pataling. Ang dami. Binabali yung lapis. May mga sinunod ka ba dito sa mga myths na ito? Minsan nga Nagpapatasa. nagpapatulis ka ng lapis sa kikilala mong top notcher din. Ang swerte. Ginawa mo ba yun? Prayers lang talaga yun. Nice. Sa akin po, prayers lang talaga yun. Pagkatapos ng exam, straight ako sa cathedral. Nagsindi ako ng kandila, umattend ng mass, yun. All of those days, yun talaga yung pinag-pray ko na sana kahit makakapit lang yung sa top notch. And hopefully that I can, matanggap ko yung results. Anyhow. Of course, tuwang-tuwa yung pamilya mo tsaka yung school mo na site, no? Institute of ang galing, oh. Sinalubong ka ba nila ng banda? Nagpa-tarpaulin ba sila? Wala. Nag-visit lang talaga, courtesy visit. Kasi kasamang staff ko naman sila. Kasi part-time ako sa special project, so mga kapwa staff ko lang. So chill lang naman, puro congrats, gano'n. Wala pa namang engranding banda. Ayan, nice. Pero bago itong mga naging achievement mo, no, maaari mo ba kaming kwentuhan kung sino nga ba si John Roy bago pumasok sa diploma, bago naging scholar ng TESDA under UWACTEA? Nako, parang 2 oras yung sagot ko nito. Go ahead. Go. Sana po, si John Roy noon, isa siyang academic achiever since elementary talaga. Nice. Second honor, tsaka naging first honor until graduation. Graduated valedictorian. Enrolled sa special science class program sa amin sa Bonga National High School. So, tsaka nag-STEM nung senior high. So, all of those years with honors talaga. Math Challenger, Quizzer, Science Fair, Quizzer, Math Expo, mga ganun. Talaga? So, tapos, while doing those things, isa rin akong ulirang anak, yung sabi nila. Saka ulirang anak, tinatanggap ko naman. Kasi tumutulong ako sa parents ko. One of, I think, makakonsider ako na breadwinner kasi katuwang ako sa business, yung paglalako ng mga paninda, mga snacks, ulam, gano'n. Oo. Kasi we believe panganay ka, di ba? Yes po, panganay. Panganay ng 6 na magkakapatid. Wow. Kalahating kusina ko. Yan. Para sa iyo ba, John Roy, no, bilang panganay sa panganay din ako.
paano mo dinadala itong responsibilidad na ito, no? Paano yung mindset mo knowing na ako ang kuya ng 5 kong magkakapatid? Ano yung nakaset sa mind mo and how did you set your goals para sa family mo? Una po talaga, nilalagay ko na talaga yung burden sa akin. Ako mismo, voluntarily, burden ko yung sarili ko na iahon yung pamilya sa kahirapan, unang mag-succeed, maging stable, tumulong sa mga kapatid, magpaaral, gano'n. Right. Tsaka rin, maging moral support at saka model sa kanila. Sila din magsikap, gano'n. Wow. I guess isa kang malaking role model talaga ngayon, no, Oo sa nga. mga kapatid mo. I believe, confident akong sabihin na sinasabi ngayon ng mga kapatid mo ay gusto ko maging kagaya ni Kuya. Ayan. But right after high school, naging valedictorian ka, did you think of going immediately na mag-tech voc course or nag-isip ka ba mag-college? Nung high school, hindi na po talaga ako valedictorian ng high school. Parang chill lang, with honors lang, gano'n. Pero, nag-apply kasi ako before ng DYST scholarship. Yung DYST's EI scholarship program. So, nakapasa din naman ako. Kaya yung plan A ko talaga is electrical engineering. Bachelor in electrical engineering. So, ayun. Nung pandemic, graduate kami ng pandemic. Nag-first year college ng pandemic. Pioneer ng online class. Ganun. So, doon ako nag-school sa... Oo nga. Hindi ko na lang siguro i-mention, university. Oo. Tsaka, sa hirap ng pandemic kasi, di ba, financially, ang hirap nun, naging katuwang din ako. So, disturbed talaga. Ayun, nag-mess up ako. Natanggal ako sa scholarship. Natigil ako ng isang semester. Oo. Tsaka, pero nasa isip ko naman, alam ko naman na yun si Sai Technical Institute, kilala ko naman na pwede akong mag-start over. So yun, ginawa ko. Maraming na-detour talaga nung pandemic, no? Maraming, ang laki ng impact ng pandemic sa lahat ng buhay, sa lahat ng antas ng pamumuhay ng lahat. Kahit ako, ng parang tao. ayokong pumasok nun eh. Oo. Nare-recall ko yun, nagluluto ako ng paninda, yung shakoy, suman, gano'n, habang nag-online class. John Roy, bukod sa sipag, no, binanggit mo rin yung faith. Paano nakatulong ang pananampalataya mo sa journey na ito? Yes po, isa po talaga yan yung faith. Kasi big part po ng formation namin sa school namin, sa Sai Technical Institute, is yung spiritual talaga. Kasi yung core values namin is to work, pray, and serve. So, kasali talaga si pray. Yes. Kasi yung spirit kasi namin is from the prelature of Opus Dei, which is to do ordinary things extraordinary well, and to turn your daily work into prayer. Kasi yun talaga yung way to sainthood daw. Yun yung from inspiration of Saint Jose Maria Escriva. So in our school, part po talaga yung prayer. So may chaplaincy sa school namin. So dun talaga mas nahubog yung spirituality ko from that formation. And it really fruited well. Kasi prayer kasi talaga yung right. masasabi kong sekreto sa pagtatap notch ko. Kasi I prayed to Saint Joseph of Cupertino, Saint Jose Maria Escriva, Saint Blessed Alvaro del Portillo, which is the founder of our school. Siya yung nag-inspire na i-build yung school namin. So, and all of those prayers, it really resulted well. Kasi si Lord talaga nagka-clutch siya ng mga exams. Nice. Very well said. And everything else in life, of course. During na nag-aaral ka nung pandemic ng electrical engineering, kailan mo, what made you stop? Parang ang hirap po. I-articulate ka.
ano, yung moment ko talaga. Nag 3 semesters ako nung college eh. So, second year, first semester, doon ako nag-stop na talaga. So, nung first semester, may bagsak ako ng 3 subject. So parang naging under probation ako ng DOST. So, gusto ko nang bawiin yun on the next semester. So, kaya nag-enroll ako the next semester. Then, nag-try din ako sa next semester. Kasi gusto ko talagang bawiin. Nung nakapastop sa akin is yung Bagyong Odette. Yan, di ko malilimutan yan. May subject kaming thermodynamics, tsaka yung solution, need siya dun sa Microsoft Excel ilalagay. Okay. So, ang nakapahirap, ang pinakamahirap dun is yung walang kuryente, walang internet. So hindi ako nakagawa ng final exam, final project. Kasi kasagsagan yun ng finals tumama si Bagyong Odette. So bumalik yung kuryente second week of January na. So wala talagang update sa school, sa studies. Pagkita ko na lang, pag-open ko na lang ng pagkabalik ng kuryente, ayun, bagsak na ako agad. So kaya sabi ko sa sarili ko, wala na to. Oo. Di na to kaya sa circumstances ko. So, rest muna. Muni muna, ganun. Grabe yung dumaang challenges sa Oo nga, transition mo, no? Into Talaga. college. Yung dumaan Yes, sa'yo yung pandemic. Tapos ngayon, bagyo. And after nitong lahat ng ito, ano yung decision na ginawa mo? What led you into studying again? And ano yung inaral mo na after nito? For me po kasi that time, never in my plans na mag-stop talaga. Siguro, nag-pause lang ako for 1 semester para siguro makamuni-muni, ganun, maka-process ng lahat. So, habang ginagawa ko yun, nangingisda ako that time, whole 5 months. Puro pangingisda lang yung gawa ko. Talaga. Tapos, ayun, nung nabalitaan kong nag-open na si site, Technical Institute. So, alam ko naman yung program nila with TESDA, under DTS law, gano'n. So, kaya nag-enroll ako. So, dun nag-start na yung classes. After siguro mga July ba yan or August pala. At nakakuha ka ng scholarship, no, under ng UWACTEA. Saan ka nag-apply pala ng scholarship? Tapos the scholarship ito, UWACTEA, Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ito yung law na nagbibigay ng scholarship sa college and at the same time sa TechVoc. So saan mo nag-apply ka ba ng scholarship na ito? Coordinated na yun ng school namin. Nice. With TESDA. June 7, yes. Automatic na po yun mostly. Parang pinagpipiliin na lang yung courses. Yung mga students. Oo. Pero napakarami naman. Siguro mga 450 slots kami before. So parang konti lang yung hindi kasali. Kasi konti lang din namin kaming mga students. So parang almost lahat automatic na siyang enrolled sa scholarship. At ano ka rin na student leader, batay dun sa dun sa feature sa iyo. Isa ka rin student leader. Paano mo pinagsasabay yung pagiging chair mo ng yung student council or student government ba ng inyong eskwelahan? Yes po, kasi for 3 years class chairman ako ng aming block section. So parang nagli-lead ako sa mga classmates ko and proudly naman sa mga 15 honors, mga 10 or 12 doon from our section ng graduation. Wow! Galing naman. Nasa ano ka pala, star section? Oo. Parang ganun po. Hindi, na-timing lang siguro na parang homogeneous yung sections namin. Saka mga studios, gano'n. Wow.
And napag-alaman namin no na nabanggit lang din dito na nagtatrabaho ka habang nagre-review for the board exam. How was the review season no while working? Parang nakakahiya kong sabihin. Kasi ano lang, nag-enroll kasi ako mga January. Sagsagan talaga yun ng work. Tsaka, napaka-busy. Kasi graveyard yung shift ko. So, whole day, tulog ako noon. So, parang ang hirap i-insert yung pag-catch up ng mga recordings, mga meetings, online recordings. So, nag-ano lang talaga, parang hanggang sa kaya lang, every week, ka-catch up lang konti, read na konti. Nung mga last 10 days before exam, so tumawag ako sa reviewer namin, si Engineer. So, shout out pala kay Engineer Alan Panga, no? Siya yung talagang isa sa mga tumulong sa akin. So, tumawag ako sa kanya. Siya yung may-ari ng review center. So, Sir, Engineer, kaya ko pa bang mag-clutch sa pagre-review? 10 araw na lang. Tsaka gusto ko pa namang mag-top notch. Sabi niya. Sabi niya, kaya yan. Kasi yung importante, kasi nagre-research kasi siya ng mga review materials, yung mga possible na question. So yung nangyari, yung last week na, parang 3 beses akong pumunta sa kanyang office, nag-final coaching, binabasa ko lang yung lahat ng binibigay niya, pina-familiarize ko lang, tsaka konting refreshing every night, ganun. So, in those 1 week for board exam. Kaya nga parang naghihinayang ako na siguro kapag kung those whole 2 months sineryoso ko talaga, kaya kong sineryoso Kung pwede lang, with better circumstances, I think kaya naman sigurong mag-top 1. Pero of course, I'm still happy. Kasi with the very limited time, I still made it. And I believe yung lahat ng mga pinagdaanan mo, lahat ng mga pauses, hindrances, pinagdaanan mo yon kasi dadalhin ka pala dito as one of the top notchers ng electronics technician licensure. Wow, congrats pa din, di ba? Masasabi mo sa sarili mong nakaya mo, despite everything, nakayanan mo, and you're here. Despite of, kumbaga mas tumamis yung resulta dahil sa struggles. Sinasabi, yes, Go ahead, sir. Sinasabi ko pa, yung mga failures, talaga yun, redirection lang talaga for a better journey and a better destination. And narinig din namin na active ka sa non-government organization. Maaari mo ba kaming kwentuhan dito at involved sa human rights yung organization mo? Paano ka involved dito? Oo. Right now, active po ako sa yung NGO namin is Sectoral Transparency Alliance in Natural Resource Governance here in Cebu. So, yung human rights-based approach siya for responsible natural resource governance. So yung mga extractive mining, ayun, pinagtutunan namin yun ng pansin with education to communities, gano'n. Galing. Kasi, unang-una kasi, malaki kasi yung banta sa namin, sa municipality namin. Kasi may possible entry of heavy quarry and cement plant dun sa lugar namin. Na posibleng makaka-damage. So dun talaga ako na nahimok na sumali sa mga gantong mga NGO. Oo nga. And galing kasi akong ng Cebu last week. Diba? Na kahit habang nasa eroplano ka lang, nakikita mo din yung ibang mountains na naapektuhan na rin ng quarrying, no? Oo. Yung quarry, tsaka mining talaga. And salamat sa buhay mo. Salamat sa mga kabataang kagaya mo na That's right, totoo yan. Meron kang puso para sa paligid mo, meron kang may strong disposition, perspective for this. And matanong namin
Ikaw ba, gusto mo bang magkaroon o nais mo bang ipagpatuloy na magkaroon ng isang bachelor's degree? Gusto mo bang maging engineer someday? Yes po, of course. Of course po. Parang hindi pa rin po yun nawawala sa mga plano ko. Yung main goal po talaga yung pagiging engineer. Tsaka magiging professional engineer, ganun. So main goal ko po yun sa career. But for the meantime, parang hindi na siya urgent for me. Yung most priority ko po talaga is ma-stabilize muna yung hanap buhay, income, tapos yung family ko talaga matulungan ko muna before I step forward sa aking career. Ganun po. Oo nga, oo. Siyempre, maraming redirection ka nga as you mentioned it, and at the same time, nandyan din yung burden ng at the challenge of being the eldest in the family and the breadwinner, no? And of course, listening to you, na-inspire din kaming lahat. I'm so sure yung mga nakikinig sa atin ngayon, no, na-inspire din sila sa mga struggles mo, sa mga ginagawa mo sa buhay. Of course, ngayong top-notcher ka, anong pinakamalaking lesson ang gusto mong ibahagi sa mga kabataan na nangangarap din? Yung main po talaga na lesson is yung to not be hindered by any setbacks. Kasi talaga failures are just redirections for a better destination. So, ayun, patuloy lang sa stick with your goals, stick with improving yourself, oneself, tapos have faith with God kasi siya talaga yung main na engineer ng mga buhay natin. Yung nagde-design, kaya tayo taga-implement lang. And ayun, wala talagang usually for us, for our eyes, wala talagang perfect na journey. But siguro, yung sigurado talaga is yung magandang destination. Okay. Oh, very well said. Ang ganda. Ang ganda ng message na yun. And sobrang relatable kasi, no, dapat magandang paalala rin to sa ating lahat, no, na have patience din na despite nga talaga ng mga current na naranasan natin, parang kailangan mangyari yon para mapunta tayo sa better position in our life. Yung course mo is Diploma in Electronics Engineering Technology. Tama po ba, Sir John? Okay. Yes po. Ano yung mga trabaho na pwedeng mapasukan nitong Diploma in Electronics Engineering Technology? Yung mga trabaho po is yung technician level. So, pwede din silang under the engineering department, pero sila yung mga technicians. Sila yung taga-implement ng mga plano, taga-implement, hindi sila yung taga-design. Kasi yung taga-design, si engineer yun. So, mostly, implementing, installation of systems, maintenance, preventive, and corrective maintenance, ganon sa mga kahit anong electronics at electrical systems. So may konting access din kami sa electrical systems, yung mga technicians. So it's a really, really good career. Kasi given that Philippines has really high number of industries, so in almost every building, may electrical at electronic system noon. Yes. So need almost every systems may electronics or electrical technicians talaga na pwedeng pasukan na trabaho. At ito ba ay nakikitaan mo rin ba ng potential na maging business? For business, for myself, ganun? Actually, meron din po. Konti lang muna. But for the meantime, parang research muna to talk with more people, to gain more ideas, ganun. Pero in overall, career-wise, yung technician talaga, napaka-practical niya. In fact po, yung section namin, even our class, has about 90% employment rate, above 90%. Siguro mga 95%. Nalimutan ko na yung data from our registrar. Lakas yung employment rate ng ganitong career. Of course, bilang panghuli, ano yung pwede mong mai-advise sa ating mga kababayan na nagdadalawang isip sa TechVoc courses dun sa mga, halimbawa sa mga training na binibigay ng TESDA? Ano yung may papayo mo sa kanila bilang isang TechVoc graduate at advocate ng technical education? Yes po. Unang-una po talaga is yung
kunin yung walain yung maiwala yung stigma ng techbook. Kasi pag sinasabing techbook, sinasabi lang sarili, techbook lang kami. Yun. So, sa Bisaya, techbook rako. Ganun. So parang minamalit nila yung career na yun, yung pagiging techbook graduate. Yes. Kasi from the stigma of the community, ang layo ng bachelor kasi techbook lang to, ilang months of training. Pero sa totoo lang, no, everyone is almost equal. Kasi nakikita namin sa DTS training namin, implant training namin, na kahit kami mga diploma in engineering technology, nakakasabay kami sa mga bagong graduates na engineer. Actually, mas kaya nga naming mag-implement ng mga systems, mag-maintenance ng mga systems. Talaga? Kasi hands-on kasi. 50% Tama. application. So, overall, sinasabi ko na yung techbook, hindi techbook lang. Kundi techbook talaga. Tsaka practical talaga siya. Ayan, very well said, John Roy. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagkakataon na to, no, sa iyong kwento at pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga tagapakinig. At syempre maraming salamat sa buhay mo na ibinibigay bilang isang isang advocate ng techbook at isang nagmamahal sa bayan. Thank you so much. Thank you po. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito. Nais po natin muling pasalamatan ang ating techbook idol na si John Roy Caballes Rigodon ng probinsya ng Cebu. Nais rin nating pasalamatan ang ating mga TESDA information officers na nagulat na kanilang mga test updates ngayong umaga. Maraming salamat din sa inyong mga ka-TESDA na tumutok sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya dito sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Para sa iba pang updates sa mga kaganapan sa ating ahensya, i-follow lamang po ang ating TESDA Facebook page at X account. At mag-subscribe din sa ating TESDA official YouTube channel. Pwede rin po kayong tumawag sa ating TESDA hotline sa 8887-7777 o di kayo mag-text sa 0917-479-4370 o di kayo mag-email sa contactcenter@tesda.gov.ph. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng TESDA Public Information Office, ako po ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDAng Mili Bungkasan. Lagi po nating tatandaan basta't sama-sama Sa TESDA, kayang-kaya.